sa kanilang siraulong presidential as communication na ano tawag dyan? Daldalerang taratarang bobang abogada. The fact ni Lupak, giniit ni Taratara na sinabi ng bangag na dapat magkaisa. Julul, tangina niyo lahat. Pagkaisa, pinagkakabala niyo si Sara Duterte, tapos itanggi-tanggi ni Luis Long Bigatla na wala daw silang natanggap na maleta. Kailan ba kayo aami mga puki ng mayawa kayo, mga hiuhidi puta kamutanan? Kailan na amin yung mga maleta gang na yan? Asa na yung bilat ni Kimbo? 'Di ba? Asa na yung hayop na yan? Ibitin nyo nga yung bilat niyan. 'Di ba? Nandyan yan sa affidavit na tumanggap ng 50 maleta. Yata. 'Di ba? Natanggap. Hello, hi! Andito na naman si Marimar. Ayan, nagbabalik. Nagbabalik ng ating alindog, mga palangga. So, syempre, ang balita ay nakakainit na naman ng ulo dahil si Tambaloslos Romualdez ay absuelto. Okay? At si mali yung spelling natin kay Zaldico, but letter K to. Okay? Naging Saldico tuloy. O, di ba? Baka ma-misinterpret. Baka ma-misinterpret si Zaldico. Alright. Ngayon, mga kababayan, i-edit lang natin ang bonggang-bongga, okay? So, i-share nyo na ang aking alindog or else magwawala si Fulgoso. Alright? So, mga palangga, eto, like, before pala tayo nag-vlog kanina, so, headline na wala daw kinalaman sa flood control scandal itong si Tambaloslos na promotor, mastermind. Yan ay revelasyon ni Zaldico at ng 18 nating mga sundalo. Okay? Sabi ito, walang kinalaman sa flood control si Tambaloslos. So, wala daw kinalaman o wala daw nakitang pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure kay Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, kaugnay ng flood control scam ayon siyempre sa kanyang kakampi o kasabwat na si Congressman Maleta Gang, okay, mga Maleta boys dyan or Maleta kongresistas na si Jude Asidre. Ang sabi dito, the ICI referral itself signed by retired Supreme Court Justice Andres Reyes explicitly states this referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Tambaloslos. Imagine ninyo. Nakita niyo mga kababayan? Well, alam naman natin na talagang i-absuelto nila pati si Sandro Marcos. Huwag niyong kalimutan na ang Speaker of the House nung si Zaldico ay chairman ng Committee on Appropriation ay itong si Tambaloslos. Paano according kay Zaldico's expose, yung kanyang pagsiwalat na siya ay inutusan nito nung boss dyan sa Kongreso, sa bahay ng mga kawatan na mag-deliver ng pera kay Bangag, 'di ba? Utusan itong mga security personnel, yung mga security escort Zaldico at nakita nyo naman ang kanilang expose paano makaakto ang isang chairman ng Committee on Appropriation kung walang basbas nitong Speaker of the House. At inamin yan with apostle ni Zaldico, di ba? Remember, pinapostil ni Zaldico ang kanyang testimonya sa New Zealand. Kaya nga, di ba, nasunog na naman ang kasinungalingan ni Remulla, ni John Vic Remulla na, pumupukido. Di ba? Ang kapal din naman ang mukha nitong pukido, no? Di ba? Di ba? Yan ang tanong natin kay Remulla. Kay John Vic Remulla, totoo ba na niregaluhan niya ng Porsche and Lexus etong si Pukido? Kasi ang tanong ng bayan, saan galing ang pera? At balita ko, hindi lang si Pukido ang biniregaluhan ni John Vic Remulla ng mga luxury cars.
May kasabay daw si Pokido at 3 girlalo ang nareregaluhan. Ang question, saan kumukuha si John Vic Remulla ng pangregalo sa mga tipo ni Pokido? Right? At bakit niya nareregaluhan si Pokido? Kung ito ay may katotohanan, di ba? Kaya sumagot ka, Remulla. Sumagot ka. Putang ina ka. Di ba? Hindi ka pa nabulunan ng tinik. Sumagot ka. Sino-sino? Ayan, meron dito sinend sa atin na girl lalo na mukhang pokpok din, kamukha nila. 'Di ba? Sino ito? Sino ba ito mga nireregaluhan mo? Okay? Meron ka pang mga nireregaluhan ng mga mukhang pokpok diyan na under sa communications, external affairs, okay, ng opisina mo na nireregaluhan mo. Anyway, wala naman sana kaming issue kung magregalo ka ng mga bilat diyan. Ang problema, puro ka kasinungalingan. Puro kayo kasinungalingan na inabsuelto nyo na si Tambaloslos. Pero expected na natin yan mga palangga. Kaya nga sabi ko, dapat talaga kumilos na ang taong bayan. Saan ka nakakakita na ang Speaker of the House na pinaka-powerful dyan sa Maletagang House na yan, okay, ay inabsuelto. Inabsuelto ng ICI na yan, mga kajululan, gawa-gawa din kasi nila yan. Well, mga palangga, I've been talking about this since 2022, no humaba na nga yung hair ko. Lalo nga humaba yung hair ko, palangga. Susan Bartolome, masyadong humaba ang hair ko. Good morning to you. So, sa pakikipaglaban dito sa mga walang hiyang ito. Now, mga kababayan, okay. So, yan yung mga panibagong eksena ngayon dahil finreeze yung account ni Zaldico, yung mga businesses yan, yung mga legitimate businesses niya, finreeze, okay? Ang kanyang mga ari-arian. Pero si Tambaloslos absuelto. Ulitin natin, si Amina Pangandaman, si Lucas Bersamin, si Bonoan, lahat ng mga binanggit ni Zaldico na mga kasabot, si Bangag, ang mastermind ng lahat ng itong kaputahan sa Pilipinas, ay absueldo. I just don't know kung kailan magigising ang taong bayan. Baka kailangan nyo pang isang malaking dagundong mula sa kaguluhan baka sakali kayong magising. Dahil sa ngayon, di ba, may plano ang Pentagon, ang bansa ko na kung saan gagawin ng hub ang Pilipinas para sa paggawa ng bang, bang, bang. So I don't know kung kailan kayo kikilos dahil sa kabila ng ating pakikipaglaban, di ba, absuelto ang Jutang Genimes na Tambaloslos. Lakas makaputi ng hair ko, di ba? Pero medyo tayo ngayon? Glass skin ang mga eksena natin ngayon. May moment talaga tayo na no? Minsan naman may moment tayong guru-guru. Pag di tayo nakahilamos, mukha tayong guru-guru. Alright, di ba? But anyway, kahit mukha tayong guru-guru, maalindog pa rin. Yes. Ngayon, sabi ni Kate Wasa, nakakatamad ang balita. Totoo yun. Kasi napakalungkot ng sitwasyon ng Pilipinas. Sobra, mga kababayan, dahil ang eksena ngayon, yun nga, pinanood ko yung interview nito ni John Vic Remulla, nagagawa daw sila ng paraan para dukutin, okay, si Zaldico doon sa Portugal. Kaya nga sabi ko sa ating palangga, Zaldi, gumawa ka na ng paraan. Okay, magkape tayo mamaya. Okay? Gumawa ka ng paraan na ang mapadukot mo. Dapat mapadukot mo itong mga hayop at ipakain mo sa buwaya. Diba? Kung ako kay Zaldico, I have the capacity, ako magpapakain sa buwaya ng mga walang hiya. Okay? Sobra na. Imagine, kaya nga sabi ko kay John Vic Remulla, ikaw naman putang inakapukido kang pekpek mo. Diba? Yung kipay mo, ano ba yan? Nangangagat ba yung kipay mo? Bakit ka totoo ba na nireregaluhan ka ng Lexus at Porsche at ipinagmamalaki mo pa dyan sa mga news personalities na mga kachika boom boom mo? Ano ba yung kipay mo? Nangangagat na parang nail cutter? Di ba? Kinakagat ba yung boto ng mga boto? Nakakalungkot lang mga kababayan na talagang ang ugat ng korupsyon sa ating bayan ay hindi natatapos. Kasi baka gusto nyo pang antayin, sabi ko nga na dumagundong magkaroon ng
ng isang malaking bomba, pagsabog, o kailangan nyo pa magbuwis ng buhay para kayo kumilos. My God, only one life to offer in this world. You have to speak out now. Ngayon, yung 18 soldiers natin, di ba? Yung mga sabing lalabas-lumabas na kayong lahat. My God, anong kadyota-dyotahan ito? Ano ba tong mga kipay daw? Sabi ni Tintin Reyes, baka niretoke, for sure. Kung ang bilat niya is warak na, di ba? This is sad. Alam nyo, ang pinakasalot talaga sa bayan natin, maliban sa mga politiko, yung mga kabitsina. Okay? Yung mga bilat na bukas sa lahat ng mga gustong lumapa na mga lolo bells or yung mga, mga, alam mo na, mga mahilig sa karne. Okay? Sa karning inuud. But it's sad. Mga palangga, asan yung article? Imagine niyo, kaya paalalahan natin si si paring Saldi ko, kumpare ko na yan ngayon eh. Pare, baka naman gusto mo ipakain sa pating yung mga hayop na yan. Ako ba to kay Saldi ko? Kung ako sa kanya, pinakain ko na sa pating yung mga yan. Ay, nako. Anyway, mga kababayan, yun nga ang pinagmamalaki ni John Vic Remulla. Nagagawa na siya ng paraan, ganyan-ganyan. Tapos doon sa interview, tinanong kung nasa na si Atong Ang. Ang sabi niya, bibili daw sila ng drone para mahanap si Atong Ang. Drone na nakikita daw yung ano na yon, yung satellite o yung drone na yon na kahit daw loob-loob ng bahay, makikita. Ito mga putang ina to, pinagluloko tayo. Mga kababayan, kung gusto nilang hulihin, kung totoong nandiyan pa sa loob ng Pilipinas, madali lang hulihin. Mahirap kasi, hindi talaga mahuhuli kung hindi mo huhulihin. Di ba? So yan ka, sabi ko sa inyo, binababoy na kayong lahat, tapos sasabihin ng mga hayop na to, itong si Remulla, ng gagong jololis na to, na bumababa o bumaba na ang crime rate sa Pilipinas. Pero puro na lang bumaba daw yung krimen ng 15% chucho-chucho. Paano nangyari? Tapos biglang bubulagta na balita sa'yo, lalaki tinumba ng riding in tandem. Diba? Tatay ginurgur ng anak. Chucho-chucho. Okay? And now, recently may isang tagapagsalita. Okay? Dahil itong si, I don't know, ano ba talaga ang gusto mangyari ng mga bangag na ito? Talaga ba gusto nilang sipsipin ang dugo at laman ng mga Pilipino? Gusto nilang makita na lang kayo dyan sa kalsada nakahandusay? Di ba? So, anyway, puro na lang pagkagastusan. Although this is scheduled already, paghandaan na, pwede namang i-delay according to this article. Itong dating Department of Finance na si Gary Teves, nagsalita dun sa interview dun sa DZRH na kung saan yung parating na ASEAN Summit daw dapat isuspinde. Dahil ang gagastusin ng gobyerno dito ay 17 billion pesos. Okay, sinasabi ni Teves na posible daw na makatipid ng more or less 17 billion at inihalin tulad niya sa pagpapaliban ng international na kaganapan tulad ng 2020 Tokyo Olympics noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Diba? May point naman siya kasi nga grabe ang sitwasyon ngayon ng ating bayan, mga palangga. Sobrang, dapat naman talaga i-cancel yung na yan. Para sa akin na mag-a-agree ako dito, na i-cancel na yung ASEAN Summit na yan. Kasi host nga tayo dyan, di ba? Tayo ang mag-asikaso sa kadyotahang ASEAN Summit na yan. Ano ba ang purpose niyan? Di ba? Pupunta yung mga delegates, pupunta yung mga leaders, di ba? Ngayon, ang eksena dito, mga kababayan, andali, tingnan natin itong article na to. So ngayon, mga palangga, kung 17 billion ang gagastusin natin, kasi ang purpose niyan is what? Para to get, what do you call that? Investments or investors. 'Di ba yung mga pag-uusap ng mga diplomats mandong, mga meeting, chuba-chuchu nila, syempre magpapalitan ng mga eksena o ano yung mga pwede maitulong sa bawat bansa, ano yung kanilang mga pwedeng
mag-invest sa Pilipinas o vice versa, chuchu-chuchu, kumbaga magkakaroon ng mga pag-uusap between countries to countries. Pero sa sitwasyon ngayon, dahil nagbabang-bang-bang-bang na, 'di ba? Sino naman ang matutuwa na papasok na mga investors sa Pilipinas kung alam mismo nila ang magnanakaw, ang mastermind, ang bangag na administration. Gagastusan ng pera ng bayan, yung 17 billion pesos na yan, na naghikaos kayo. Tama yung comment nito, no, nung reporter nito, ano? Ay, na reporter, ng dating finance, secretary. Okay? So tama yung kanyang ulat na talagang dapat ipaliban or i-cancel muna itong Summit Chuchu Bells na ito kasi dapat gamitin ang pondo para sa mga mamamayang Pilipino. 17 billion mga kababayan. Sa paghihirap ninyo ngayon, ang laking bagay nito. Sigurado ba tayo makakakuha tayo ng investment? Kasi palalamunin natin lahat yan, pera ng bayan. Lahat yan, transportation, even yung mga lahat ng delegates, pera ng bayan, pera ninyo. Alam nyo ba yon? Kaya tama itong dating finance secretary. Lahat yan, security forces, hotels, accommodation, paglamon, pati nga baka mamaya, bibigyan pa nila ng bilat yung mga delegates na yan. 'Di ba? Baka bigyan ng pukido. O baka ihain si pukido, pwedeng ganon. Kasi alam niyo naman itong mga hypocrisy to the highest level ng mga leaders, lalo na kung si Bangag ang presidente, baka magbulong-bulong tong isang leader, baka meron kayong bilat dyan. O, ganyan. Baka pati bilat ihain. 'Di ba? At gastos ng Pilipino. May mga chuba-chuchu, kikita na naman ang mga kawatang designers, ang mga scammers, nakasabwat ng Bangag administration. Kikita na naman ang mga restaurants, yung mga pa-cater na overpricing. Yung isang putay, $10, 10 pesos lang, gagawing 1 million. You know, I'm just giving an example, exaggerated example. 'Di ba? So ganyan mga palangga. Kaya kawawa talaga ang bayan natin. Kaya dapat lang na i-cancel na yung putang inang ASEAN Summit na yan dahil ang makikinabang lang dyan ang mga bangag. Yung mga concessionaires nila. Yun yung mga magsusupply ng mga sound system, logistics at kung ano-ano pa mga kababayan. And that's what ano tawag dito? Yun yung i-expect ninyo na mangyayari. 17 billion tapos kayo ngayon nagikahos, nagkandamatay ang ibang mga nagkandamatay, nagkaipit kayo diyan sa mga paayuda na iilan lang ang binibigyan ng ayuda, ninanakaw pa ng DSWD, ninanakaw pa ng mga tiwali, lahat na lang. 'Di ba? Tapos 17 billion gagastos tayo. My God, saan dadako ang Pilipinas? Saan ang dako paroon, mga palangga? Kaya sabi ko sa inyo, baka pagdating ko ng 80, ito pa rin ang ating mga kababayan, mga putang inang mga ganyan. Puro ganun, Diyos ko po, ano kaya itsura ko, 80 anyos lang ako, siguro ganito pa rin tayo kaalindog. Pero I'm just hoping na hindi na ganun yung pinag-uusapan natin. Sabi ko, sana maging maayos na ang Pilipinas. Di ba? So, dapat i-cancel na ito ni Bangag. Okay? Wala naman magtitiwala sa atin na mag-i-invest. This is about investors. This is about bilateral chuba-chuchong relation. Alam naman nila na ang kaguluhan ngayon, di ba? Baka mamaya, ano pa sila, bang! Di ba? Yung sinasakyan na, bang, 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 bang. Di patay sila lahat. You know what I mean? Di ba? Madam, Bangag is selling government properties na daw, sabi ni Jenjen. Mga palangga, ang tagal-tagal na nating sinasabi yan. Di ba? Ang gold natin, nilamon na, nilunok na ni Lisa Tanas, nasa tiyan niya na lahat. Ano pa ang gagawin ninyo, di ba? Sabi ko sa inyo, antay niyo pa ba na dumagundong ang bayan natin bago kayo kumilos laban sa mga bangag? Look at the headlines now, okay? Ito yung mga headlines ngayon. Tas the fact na sasabihin ni Bangag, nananawagan daw si Bangag para sa pagkakaisa sa gitna ng krisis. Pagkakaisang ulul ka? Ano sabi dito? Nananawagan ang mga siraulo at mga bangag sa Malacanang ng kooperasyon at pagkakaisa mula sa publiko sa gitna ng epekto ng crisis o krisis sa Middle East. Ayon sa kanilang siraulong presidential communication na ano tawag dyan? Daldalerang taratarang bobang abogada.
the fact ni Lupak, giniit ni Taratara na sinabi ng bangag na dapat magkaisa. Julul, tangina nyo lahat. Pagkaisa, pinagkakabala nyo si Sara Duterte. Tapos itanggi-tanggi ni Luis Long Bigatla na wala daw silang natanggap na maleta. Kailan ba kayo aami mga puki ng mga yawa kayo, mga hiuhidi puta kamutanan? Kailan na amin yung mga maleta gang na yan? Asa na yung bilat ni Kimbo? 'Di ba? Asa na yung hayop na yan? Ibitin nyo nga yung bilat niyan. 'Di ba? Nandyan yan sa affidavit na tumanggap ng 50 maleta yata. 'Di ba? Natanggap. Nakita ninyo, sino nga amin? Kailan na amin si Luis Lo? Itinatago niya nga yung kanyang asawang nasangkot sa panggagahasa. How much more ang maleta? 'Di ba? My God. By the way, shout out kay Rodel ng Prague na na-meet ko. Palangga, ingat kayo dyan. Okay? Sabi ni Palangga, ano daw ba yung hairdo ko? Annabel Rama? O kahit anong hairdo, pwedeng Marimar, whatever. Okay? Pwede siya ma-disbar. Okay, sino? Teka, may gugurgurin nga ako. Gusto kong gumurgur ngayon ng tao eh. Ayan. Diba kung pwede ko lang kitang gorgorin literal na gorgor na katang jotang genemis ka bangag ka eh. Diba? Ano pa? Mukhang addict din yan si John Vic Remulla, sabi ni Ofelia. Ano pa nga ba? Ano itsura niyan? Mukhang addict, baka sumisingot ng albatros. Kasi mukhang nasobrahan eh, no? Baka sumisingot ng albatros bago biyakin ang mga pukido. Okay? Ano daw? Yeah. Anyway, highway. Diba? Ano ba? Oy, mag-start na yung... tapos na yung budo ko. Nagbudo na ako. Nag-uurasyon na naman eh. Diba? Magbudo na kasi kayo para sabay-sabay natin i-budo yung mga hayop na yan. You talk about pagkakaisa, putang ina, pinagkakaisahan nilang nakawin ang pera ng bayan. Yan ba yung pagkakaisa na sinasabi ng mga alpot na ito? My God, mga palangga, ano bang gagawin natin? Anong gagawin natin kay Clarissa Taratara? Mukhang hindi lang albatros ang sinisingot nito, mukhang lumalapang ng Chinchonsu. Mukhang itsura ni Clarissa Taratara, mukhang Chinchonsu, di ba? Yung hayop na yan, may mga abogado pala talagang sobrang bobo, ano? Abogadang bobo, nakakahiya ang Pilipinas. 'Di ba? Ganyan, bangag na yung presidente, 'di ba? Mukhang nakalunok ng isang nakalunok ng isang galong expired na sperm itong si Clarissa Taratara. Oh my God, nakakatawa na lang talaga ang bayan natin, mga palangga. Then they talk about what? Magkakaisa. Oh, yan ang mga headline ngayon. Bumaba daw ng 15% ang krimen sa Pilipinas. Pero ito, headline, paslit na inutusang bumili ng ulam, tinangkang dukutin. Oh, saan ito nangyari? Sa Santa Ana, Manila. Oh, ganyan ba yung mga headline? Oh, ha? Radio announcer, binuga sa Negros Occidental, dedo. Yan ba ang bumagsak ang crime rate sa panahon ni Bangag, 15%? Baka pa nga sila dumidedo dyan, mga adikto dyan, mga yan eh. So ito ba yung bayan ninyo na mahal nyo ang Pilipinas, taas noo kahit kanino? Tapos wala kayong ginagawa. Headline, lalaking bumunot ng armas matapos sitahin ng traffic enforcer. Natimbog naman daw. Tapos you talk about lalaki, tinumba, puro na lang riding in tandem, mga kababayan. Walang kwenta ang mga bali-balita. Anong balita ngayon, showbiz? Wala rin kwenta, puro kadyotahan na lang. Baka girahin na ng Pinas kapag nag-host sa ASEAN Summit. Possible yun. Home sweet home, kasi pupunta yung mga delegates. Yun, isang consideration yun. Kasi lalo na, pag natuloy yung hub dyan sa Pilipinas, nakakatakot talaga para sa inyo. Sabi ni Riza Mitukua, super cute ka dyan, palangga, Maharlika. Ikaw ang musical ko araw-araw. Talaga ba?
Oo nga, pati tabi ko nakakatulog sa pati katabi ko nakakatulog sila sa Nganga Bells Club. Sabi ni Spoke Sari Roque, alam niyo ba nung nasa Dahig, I miss The Hague, I miss you guys. So, kung mahal ko ang Austria, mahal ko rin naman yung mga palangga ko sa Hague. Huwag kayong magselos. I love you all. So, alam niyo ba nung nasa Austria ako, magtsikahan boom-boom lang kasi nabubwisit ako. Gusto kong manggorgor ng tao ngayon eh. Gusto kong gorgorin yung mga kalaban ng bayan. Si Spoke Sari, nung magkasama kami, kahit sa kotse, pag nagsasalita ako o nagbablog ako, nakakatulog siya. Talaga ko yung lalabay niya. So, ganun din ba kayo? Nakakatulog din kayo sa Nganga Bells ko? I hope bago kayo makatulog, napakinggan nyo na lahat. Music to your ears, sabi ni Riza. Sabi ni Jenjen, ako nakakatakot ng amoy sa Pilipinas. Talaga, pare-pareho lang kayo. Thank you naman palangga, Riza. So, kakasuhan na din kasi may mga maleta kasi witness na. Ayun na nga mga palangga, nakagalit. Absuelto si Tambaloslos, absuelto ang mga bangag. Then si Zaldi, gusto ni inano na nila. Yan na nga eh. 'Di ba? Nakita ninyo? I'm not defending Zaldico. Ang punto lang natin, the whistleblower si Zaldico, in-expose na yung mastermind, 'di ba? Yung mga mastermind lusot. Siya lang, kung naniniwala sila na si Zaldico, dinidiin nila na si Zaldico ang mastermind. 'Di ba? Paano naging mastermind 'yan? Siya ba presidente? Siya ba yung Speaker of the House? Okay? I hope si Saldi maglabas uli ng interviewin ko kaya si Saldi. Saldi, are you ready? Marami na, Zaldi, are you ready? May interview nga tayo palangga. Diba? Pag-usapan natin yung laing mong masarap. Sarap ng mga laing. Uy, mga Bicolandia, baka naman. Ang sarap nung laing na natikman ko, the best sa Austria. Sobra, galing yun ng Bicol. Yung laing na may, hindi yung laing talaga, yung fresh, nakabal sa dahon. Pwede yung dalhin sa Amerika. Baka naman may pumunta, may magbiyahe dito. Baka naman. Ang sarap, hindi ko makakalimutan. First time ko nakakatikim ng ganun. Ano masasabi nyo kay Ping Madam? Di Pinky Baclush. Di ba, nung isang araw topic natin si Lacson. Ano pa bang maano natin yan? Ano bang kredibilidad niyan? Protektado niya yung mga witness, mga not witnesses. Protektado niya yung mga sangkot sa flood control. Kaya kaluluoy talaga kayo. Kawawang-kawawa Pilipinas. Alam mo, seryoso ako sa sinasabi ko na I wish sakupin ko na lang kayo, di ba? Kasi kayo magbe-benefits nito eh. Ayan nyo, pag nakita ko si Lolo Trump, sasabihin ko, pwede ba, Lolo Trump, sakupin mo na ng Pilipinas? Para naman, para matapos yung kadyutano, pasakop na kayo. Kasi alam mo, kung maging state kayo ng isang bansa, let's talk about that. Pag maging state kayo ng Amerika, sabi ko nga, ang mga common tao like me and you, ang makikinabang dito, kung gusto mo naman maging maganda ang buhay mo, you want to do business, magkakaroon ka rin ng magandang buhay. Kaya lang talaga, ayaw ng mga politiko na masakop kayo ng Amerika o ng kahit anong bansa, wag na Amerika, o kahit anong, pero Amerika mas okay. 'Di ba? Ng ibang bansa, para sa akin yun. Ewan ko sa inyo kung kayo nyo gusto magpasakop, gusto nyo magpasakop sa Iran, that's your choice. Pero ang ibig ko sabihin, mga palangga, maganda. Kasi pwede ka naman magpayaman o maging successful pag sinako po kayo. Kaysa naman sigaw tayo ng sigaw, taas noo taas noo o kahit kanino, Pilipino ako, ipaglaban natin. Tayo ay malaya nung panahon ni ganito, ni ganyan, chuchu, hindi tayo malaya. Tayo ay nakakulong sa mga kamay ng mga magnanakaw, sa kamay ng mga politiko, ginagamit ang kanilang pwesto para nakawin ang inyong pera. Yan ang reality. You stop talking about taas noo kahit kanino dahil Pilipino ako. That's bullshit na yan. Dati sinasabi ko yan. Done. Why? Because you're not fighting. Diba? Hindi nyo pinaglalaban ang inyong karapatan na mamuhay sa bayan na may kalayaan. 'Di ba? Para na rin kayong North Korea now. Right? Kinisikil kayo ng gobyerno. Pag nagsalita kayo, kakasuhan kayo, or sikreto kayong papatayin o gurgurin. 'Di ba? Medyo may freedom ba? Pero wala kayong pinagkaiba. Papasok ka pa lang, paglabas mo pa lang, before the bang, the war,
Paglabas mo pa lang, kukutungan ka ng mga tiwali sa immigration. Or i-offload ka. Kikikilan ka, OFW lang, OFW yung let's say, house, ano tawag dyan? Yeah, domestic helper. Ang papasukan mo, minsan na-offload ka. Kakwartahan ka ng mga hayop sa panahon ni Bangag. Ikaw naman, kinwartahan ka ng 30,000. Tatawag ka kay ate, andito ako sa airport, kinutungan ako ng mga putang ay ng Bangag. Ibenta mo muna, isanla mo muna yung kalabaw ko. O, di ba? Kaluluoy talaga kayo. Yeah, kaluluoy talaga. Walang kwentang mabuhay sa Pilipinas kung kayo ay napapamunuan ng mga adictus. They talk about unification, chuchu, pagkakaisa, mahalin ang Pilipinas. Tayo na yung nagmamahal, pero sila, minamahal ba nila yung Pilipinas? Pinagnanakawan nila kayo. Trillions of money, property, nag-comment kanina ng bayan ng Pilipinas, gold reserve natin, ninakaw na ng mga putang ina. Lahat ng nagsasalita, ang tawag ito, gigipitin, bababuyin, di ba? Tingnan mo Inday Sara, mga Duterte, kidnap si PRRD, tingnan mo si Zaldico na nagsalita na, Harry Roque, Maharlika, Distressed Mother, Dean Chase. You know what I mean? Kaluluoy, sabi ni Palangga, sana nga madam, sakupin na tayo ng Amerika para maging mayaman na tayo. Sabi ni Klein, ay not really mayaman, but at least you'll have a fair square, fair opportunities kahit papaano. Di ba? At least yung mga resources natin, kasi sinasabi nyo, ano lang naman ng Amerika yung mga resources, at least, kung kukunin man, let's say kung estado na tayo ng Amerika, 51 state. Di ba? Kung naging estado na kayo ng Amerika, sabi ko nga, ngayong araw, Marso 21, 22 na siglo. Di ba? Nakalaya ang Pilipinas. Ay, hindi, nakalaya. Nakalaya sa mga kawatang politiko. At ito ay naging ganap ng 51 estado ng Amerika. At ang dahilan kung bakit naging pang 51 estado ang Amerika dahil kay Maharlika. Diba? Historical yon. Shout out kay Lolo Trump. Pwede ba, Lolo Trump? Sakupin mo na yung Amerika. Kunin mo na, Amerika ang Pilipinas. Kunin mo na lahat ng resources ng Pilipinas and i-distribute sa bawat Pilipino. Yeah. That's possible. I will do that. Di ba? Yeah, siguro lang saya. Speaking of Dean Chase, hindi pa nga, kaya nga sana safe lang si Palangga, di natin. Hindi pa siya nga sumasagot, di ba? Ang ganda na talaga lumipat sa Amerika. Yeah. Mag-a-agree kayo? Okay? Puro din po utang. Wala namang bansa na walang utang, Palangga. Okay? Ang importante, hindi napapabayaan hindi napapabayaan ang kanilang mga tao. Si Raulo lang naman kasi talagang naghihirap sa Amerika di ba? You talk about, minsan nararinig natin, wala kayo kasi dito sa Amerika, ang dami ring homeless ng Amerika. That's true. Nung pumunta ako sa Europa, like sa Austria, parang wala akong nakitang homeless. As in, niisip ko, siguro parang isang piraso. Pero sa Amerika kasi, well, we have too much freedom here at yung mga polboroni katulad ni Palangga. Ang ibig ko sabihin, wala namang perfect na state na bansa. 'Di ba? Walang perfect na bansa. Ang Amerika naman, ang daming opportunities sa kanilang tao. Ako, based on nakikita ko, 'di ba? Pag jobless ka dito, may ayuda ang government, bibigyan ka ng chance na tumayo sa sarili mong paa. I don't know, hindi ko alam kasi never pa naman ako nag-file ng pagiging jobless. So wala naman ganun. So I don't know kung ilang months ka bibigyan ng aid ng government. Ang ibig ko sabihin, at least dito, 'di ba, kung ikaw ay nanganak, wala kang jobless ka, makakagatas naman yung anak mo, may libreng Pampers, diaper, may libreng gatas pwedeng gatas ng mga susubels dyan. But seriously, at least nabibigyan ng kahit papaano ng oportunidad
na maayos ka, makatayo ka sa sarili mong paa. When it comes to healthcare, pag, although mahal ang insurance dito sa mga working class, pero yung mga mahirap talaga or mga jobless, may provided ng government. Sa atin, di ba sa atin, anong pinagsasabi nyo? Mahal na yung bayan. Hindi tayo magpapasako. Putang ina, hindi nyo nga kayang boljakin yung mga adik na yan. Tapos lalaban pa kayo sa gera? Oh my God. Kung hindi nyo kayang patumbahin ang mga bangag, ang mga magnanakaw, then don't talk about fighting sa other countries. Right? Agree? Sabihin nyo lang, kung hindi kayo agree, wala namang problema. Sinuturuan tayo, panunumpa sa watawat, panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Enough for that. Kung iniibig nyo ang Pilipinas, you, people, from government sectors, ipagtanggol nyo yung bayan. Or else, I'll go to Trump and ask him, sakupin ang Pilipinas. Pag nakita ko si Papa Trump, sasabihin ko talaga yun sa kanya. Pag nagkaroon ako ng chance, pabiro. Maybe I'll go to Washington DC. Hindi pa ako nakarating doon eh. Kaya lang, baka busy ngayon si Lolo Trump sa gera eh. Baka ma-ignore niya yung alindog ko. But I'm looking forward na mapunta sa DC. Pero ito, ano ko na to eh, yung mga pinagsasabi ko, this is a desperate emotion sa nakikita ko. Of course, gusto ko may kasarilan tayo, ang Pilipinas. 'Di ba? Lumaban ang ating mga ninuno. Lagi na lang natin ginugunita ang mga katsuba-tsubang birthday ni Rizal, kaarawan ni Bonifacio, lahat na. So ano ba yun? Ano bang idinulot ng ating mga matatapang na ninuno? Namana ba ng ating mga politiko? Hindi. Ang minana nila yung pagnanakaw. Di ba? Puro pagnanakaw. Sa mayayamang bansa, tamad lang ang nagiging pulubi, pero kung may dignidad at lakas ka pa, never ever kang mahihirap sa ibang bansa. That's true, MJ Park. Dito kasi, nakikita ko kasi, ay ito lang ang napansin ko. Ang mga homeless dito, mga addictus, or kulang sa guidance talaga sa mga magulang. Dahil dito, pag 18 ka, nasisipain ka na talaga, yung mga puti. You know? Pag 18 ka na, pag wala kang trabaho, tatadyakan ka talaga palabas. Taliwas sa atin, ako lang to, sa kultura ng Pilipino. Kasi ako, gusto ko hanggang forever kasama ko yung mga Jonakis ko, pero ako yung sinisipa. Ako yung sinisipa nila dahil nga bells natin. Parang di ba? Parang bang lang yung bunganga. Pero sa seryosong usapan, kaya marami din mga bata na napapariwa rito at young age. Sa totoo lang, 18, that's still a baby for me, no? Baby pa yan. Okay? So marami talagang, may mga iba na napariwara na baka kung maalagaan ng magulang, baka hindi mapariwara. Pero yes, dito, even yung mga homeless dito, nakakakain sila. Bira lang ang matabang homeless mapayat na homeless dito. Ang mga pumapayat lang naman. Kahit nga mga adikto, sila kita nyo sa downtown, nakaganon na sila. Di ba nakita nyo yung mga, manonood kayo ng mga vlog? Kawawa talaga. Sabi ni GBK 9792, madaling mauto ang Pinoy. Oo nga, bola-bolahin lang tayo, no? Iniibig ko ang Pilipinas para sa kaba ng bayan. Ako ay isang buwaya ng bayan, handang maglimas ng pera ng bayan. Sabi ni MJ Park, yes, yaan ang mga tagline para sa mga maleta gang or mastermind. May bali-balita na nag-shopping spree sa Cebu ng properties na nakapangalan sa ibang tao si T. Who is T? Di ba? Jantan. Sino si T? Bagay sa'yo, madam, ang medyo wavy kulot. Ang hair. Alam mo, gusto ko talaga magpakulot-kulot. Kasi marami akong talent sa buhay. Ang wala lang akong talent, mag-makeup at saka magkulot-kulot. Wala akong tsaya. Kaya napansin nyo, yung buhok ko straight lang. Kasi tamad ako dun eh. Tamad ako magkulot-kulot, kulot-kulot. Kaya ngayon, pero kulot tayo ngayon. Susuot ko lang, kulot na ako, di ba? So anyway, yes, Jen Pen, thank you so much. Yeah, sakupin ko na lang kayo. Tingnan mo, puro na lang kajotahan. Feeling ko may malaking sekreto na alam si Tambi, kaya di makagalaw si Bangag. Well, alam ni Zaldi ko yung malaking sekreto na yon. 'Di ba? Palangga.
Palangga. Okay. Well, hindi natin alam. Bilog naman talaga ang mundo. We don't know. Baka minsan nangyayari lang talaga. Hindi minsan. Baka tinetest din tayo ng Diyos kung hanggang saan kayo. Sabi nga nila, everything happened for a reason, di ba? Ano bang reason? Minsan magtatanong ka, Lord, anong reason? Namamatay na sa gutom mga aking mga palagay, mga elderly, ginasika-sika na sa mga hospitals. Anong reason? Kailan? But I'm still hopeful na, baka mamatay na si Bangag at maupo na si Inday Sara, By the way, nakikita ko yung nagsanib puwersa na talaga yung mga bayarang vloggers ng Nilali Satanas at ang mga pangit na vloggers ng mga kultong dilawan. Napansin niyo yan? Di ba? Nakita niyo ba yan, mga palangga? Grabe, ang papangit talaga nila. Hindi ko kineri. Ang hindi pangit, retokado. Although may mga retokado din naman tayo, mga DDS na mga alpot, but ew. Ew! Di ba? At least tayo organic, di ba? Pwede tayo magmalaki na ang ating alindog ay organic. Ang ating laban ay organic, di ba? Nakita niyo dyan. May konti lang tayong tamulmul today. Pero pumayat-payat na tayo. Kaya mo, gugurgurin ko yung tamulmul na yan. Grrrr! Alright. Liza Antonio Art Studio. Dito talagang palangga. Excited ka na. Malapit na yan, palangga. And watch, abangan nyo yung live selling, Bumili kayo sa akin, Kailangan ko ngayon, matindi pangangailangan ko. Kasi bibenta ko na yung mga wig ko. Gusto nyo ng wig ko? Benta ko na sa inyo. Ang dami ko, maybe mga 20 plus. Kaya lang, wala na akong wig, di ba? O bibili naman ako ng bago. Pero mahal to, mga hitad. Mahal ito, hindi to basta-bastang, couple of $100 each. Pang Dragon Max ang hair mo, sabi ni Dens. Dragon Max, ano yun? Palangga, bago ba yun? Or yung bagong character? Yes, Teresita Arnaldo, thank you very much. March tayo nga, malapit na birthday ni PRRD. Sana pumunta kayo sa, sa The Hague. Sabi ni Liv, si Remy yung friend mo, Madam Maharlika, pumayat. Oo nga, ayaw mo, kurutin ko mamayat. Alam mo ba, nung nagkita kami noon sa Japan, Lives, alam mo, first time ko siya nakita, mataba pa yun sa akin. Ngayon, naiwan na ako sa ere. Kaluluoy. Paano kasi si Remy, hindi siya kumakain. Ako, kain ako ng kain, mga palangga. Target nila 1 million subscriber, sabi ni Vance Vlog. Sino? Yes. Yes, Jen, antayin nyo lang, ha? Antayin nyo lang kasi, naglamierda ako. Dapat matagal na yun, eh. Dami ko kasing hanas sa buhay. Dami nag-wish na mategi na si Bangag, sabi ni Marivic. Lahat ng vloggers sa Bangag, binablock ko, sabi ni Klein. Alam mo kasi ganito yan. Di ba meron ngayong, kung natin pangalanan, meron silang vlogger na Piranha. Di ba yung ngipin na parang Piranha? Ayaw mo na ibang mga palangga natin pinapatulan. Kasi kung napapansin niyo kahit mga alpot, hindi natin sila pinapangalanan. Kasi tingnan mo, tuwang-tuwa, itong si Piranha na napapangalanan. Clout chaser talaga. Kasi wala namang nonsense, eh. But if you want views, if you want views, you can do that. Pero kasi mas importante, yung bodyakin natin yung mga demonyo katulad ni Tambalusos. Kasi sila yung tunay na kalaban. Although yung mga tulad ni Piranha, kalaban din ng bayan, di ba? Ang papangit, unang-una, hindi ako nanonood ng mga pangit. Okay? Hindi ako nanonood ng mga retokadong bayaran. Retokadong bayaran. Kasi paano mo naman papanoorin yan? Alam mo na for sale yung sarili nila. Tapos manonood ka ng pangit na itsura, papangit yung mood mo kasi nakakita ka ng pangit. 'Di ba? Kaya nga si Butod, yung itsura niya, hindi ko man pinapanood, ni-screenshot ko lang. You know what I mean? Happy Women's Day or month, palangga. Yes, tayo. Araw natin ngayon, si RF. Yeah. Thank you, palangga. Ano kaya ang Pinas next month? Panic mode kaya? Sabi ni G-Bake. Hindi ko alam, palangga. I hope. I'm praying for you guys. Hindi ko alam. Pero siguro, pag namatay si Bangag mamayang gabi, baka mag-iba story. Malay mo, kasi mukhang guru-guru na yung mukha niya, Si Mutod gamudlo iya mata gani man nami lokiton. Nami lokiton ang mudlo na mata ni Butod, di ba, Friedrich? Di naman sila naghahanda for the worst case scenario.
Relax, relax, relax lang mga Pinoy. Kaya nga, alam mo kasi ang Pinoy ganito, parang si Bangag. Ito yung pangit sa kultura natin. Tsaka na lang tayo kikilos kapag nasa aberya na tayo. Parang katulad ni Bangag, sinasabi niya na okay, normal ang mga presyo ng bilihin, 'di ba? Walang problema, we have enough supply, chu-chu-chu-chu. We have 59 days supply for the fuel, chu-chu-chu-chu. Nakita mo yung kapag parang it's like, parang ano yan eh, parang kunyari may sasakyan ka, since of, nag-comment ka. Kunyari may kotse ka, nakita mo na may diferensya yung kotse mo, parang may problema na yung freon, tama ba? May problema na yung gulong, 'di ba? Or something, may nakita ka na na problema, hindi okay pa 'yan. That's very Pinoy. Okay pa 'yan, tapal-tapalan natin na bonggang-bongga, 'di ba? Tapos meron pang ugali, which is ginawa ko 'to dati. Pero hindi naman nangyari sa Tesla, sa car, na dati kasi parang 'di ba ilalagay mo yung destination mo, tapos yung destination mo, tapos makakalculate kasi ng system kung ilang percent ka pagdating doon. So, 3% na lang ako noon, naalala ko. Buti na lang hindi ako naubusan ng battery, da. So, lesson learned. Pero wala, hindi naman ako naubusan. I'm just giving you an example. Ito kasing ugali ng karamihang Pinoy. Okay pa yan, pwede pa yan. So, kahit na yung mga gas, di ba, zero na, aantay mo pang maubos kasi okay pa yan. Ganun si Bangag. Right? So, yung isang kotse, alam mo na may diferensya, hindi ka pa gumagawa ng contingency plan, hindi mo pa pinrepair, hindi mo sinolve yung problem, so habang umaandar ang sasakyan mo, boom! 'Di ba? So tatawag ka ngayon ng towing, buti sana kung literally ganun mo lang iligtas na sa Amerika, mag triple A ka lang, maging okay ka na, 'di ba? Although maaabala ka. But sa mundo when we talk about running the government as a president, hindi po pwede yun. I'm just giving you an example bilang yung sa kotse na ganun. Parang isang bansa, parang sasakyan. Hindi po pwedeng okay lang, okay na yan. Katulad ginagawa ni Bangag. Saan ka kikilos ngayon? Pag naubos na yung ano mo, supply mo sa fuel, 'di ba? Kasi hindi ka nag-contingency plan, yung renewable energy chuchong kaputahan mo Bangag, hindi mo ginawa. 'Di ba? Yung sinasabi mong ayudahan o tulungan ng mga farmers, hindi mo ginawa. So pag tuloy-tuloy ang giyera, mawawalan tayo ng what? Kunyari, nagsarado na lahat. I hope not. 'Di ba? Dahil mag-escalate itong kaguluhan na to, wala nang papasok na pagkain sa atin. Wala nang papasok na bigas kasi umaasa tayo sa importation. Dahil hindi tinulungan ni Bangag, katulad ng kotse, hindi niya oil change or whatever, kung ano pa yung mga repair na yon, 'di ba? Tumirik ang kotse. It's like tumirik din ang buhay ninyo. Kasi yung mga nakatiwangwang na lupa, pinag-usapan natin kanina, imbis na tamnan nung 2022 para may aniyan tayo, para self-sufficient tayo, wala. Hindi ba mamatay ka? Alam naman, ngayon tayo magtatanim, kailan tutubo yan? You know what I mean? Thank you for that comment. At least na-extra ko yung hair ko ngayon. Na-extra ko yung mind ko ngayon. Di ba? Tama ba yung explanation natin? Sabi ni Sonia Clark, yes, me too, I don't watch the pangit vloggers. More fun watching Didi Super. Yeah. Kapag pangit, wag yun nang panoorin. Pag buwisit na buwisit kayo, wag nyo nang panoorin. Wala namang kwenta, dinadagdagan nyo lang yung sakit nyo sa dibdib nyo. Wag nyo nang panoorin. Sabi ni MJ Park, may pirana sa ato. Ba? Dapat yan ipakain yung mga politikong buhaya sa Pilipinas sa Amazon Lake. Ayun na nga, kaya sabi ko kay Saldi, papakain. Kay Manong Chabit na lang. Manong, baka naman mga buhaya natin dyan, pakawalan mo. Lagay mo sa Malacanang para ganon. Oh my God. Sabi ni Vance Vlog, oh my God, ang Japan 1 year ahead ang plano. Yeah. Tapos we talk about, minsan ang hilig ba ng mga Pilipino, ang mga Japanese, ganito, ganyan, di ba? Nagbabadmouth tayo, may mga tutok shit tayo sa ibang bansa, ang mga Koreans, ganito, ang mga Chinese, ganito, ganyan, ganyan. Ang hilig ng mga Pilipino na ganyan. But look at them. Hindi sila English-speaking countries. China, Japan, even Thailand. Diba? We talk about ang galing natin mag-English, alpot. Diba? Maraming magagaling mag-English. Diba? O katulad ni Pukido, tapos ang bilat, inahain. You know what I mean? O, katulad yung mga susubels na pinapalapa sa mga general. O, yung mga ganun ba?
You talk about English speaking, di bali nang hindi ka marunong mag-English, at least yung suso mo intact, hindi nilalapan ng mga aso. Ow, ow, ow! Di ba? Ano, gusto mo? Spoken dollar ka, pero yung suso mo, yung pinagkabuhayan mo, yung suso mo, dinidilapan ng mga asong ulul. My God, I hate drugs, sabi ni PRRD. Oh, pati mo yung mga Hapones. Kasi 3 days, di ba, pumunta ako ng Japan. Boss, imagine mo, pumunta lang ako ng Japan ng 3 days, napagbintangan na tuloy ako, may anak sapon. Nakakala niyo yun? Napagawa tayo ng kwento, early ka, may anak sapon, di ba? Mga ganun. Putang ngayon na, 3 days nga lang ako doon, nagkaanak agad ako sapon. Ang bilis naman, di ba? Yung mga ganun. So, but seriously speaking, this country, sabi mga Vance Vlog, Palangga, successful sila, pero hindi sila nakapag-English. Tayo, puro na lang pagalingan ng mga grammar. May mga grammar Nazis pa tayo nakikita dyan. Pero look at your life. It's so low. May bangag kayong presidente. Kaya sabi ko nga, ipapasakop ko na kayo kay Lolo Trump. Okay? I have a question po. Sana masagot. Kapag daw uuwi ng Pinas, tapos naka-iPhone ka, magbabayad ka daw ng immigration for tax? Naka-iPhone? Hindi ko pa nabasa yun Palangga. Di pag siningil ka ng immigration, ipalunok mo yung iPhone mo sa kanila. Say mga putak, inamununukin mong hayop ka. Di ba? Mga ganyan. Palunok mo Palangga. So, yun ang eksena natin dapat. Ano yan? Yung okay? Ano daw? Kapag nasa hearing, sa South Korea, hindi sila gumagamit ng ibang lingwahe kapag nasa hearing sila. O, di ba? Dapat ganun. Kaya tayo, para na tayong North Korea. Di ba? Para na tayong North Korea, mga Palangga. Alright? Oo, huwag niyo napatulan yun. Hi, Mia Pochi. Thank you for coming back to my life. Now you're a new member again. Nagpa-member na kayo sa kulto ko. Dali. Okay, naka-member na ba ang lahat sa kulto ni Maharlika? Abangan niyo ating mga chuba-chuchu. Wala naman ako binayaran pag uwi ko. Ayan, nasagot na, sabi ni Vance Vlog. Jonah, okay? Jonah, sabi niyo, Jonah, puli ka doon sa aton para mabalaan mo. Ang alin ang mabalaan kung impacta kang alpot ka? Ano gusto mo, gid ako magpuli da para ipagurgor mo kay bangag? Yan, Jonah, yung mga utak ng mga bugo. Tama ba? Ano ang mabalaan ko? Ano ka ba? Basher ka ba? Anong buot mo silingong bigaon ka? Ano yun? Sabi ni Vanessa, ano pong skincare mo? Yung ICC ko nga, yung ginagamit ko. Kaya wala pa tayong packaging. Yun ang problema natin. The products are already there. Pero may kinokontakt na ako ng bonggang-bongga. At naging busy tayo. Zaldico, don't let them catch you. Yes, Zaldico, wag ka. Magtagu-taguan tayo dyan, Zaldi. Puntahan ka na dyan sa New Zealand. Ay, nadulas ako. Sorry, Sorry naman, di ba? Nasa Portugal pala siya. Wala siya sa New Zealand. Okay? Madam Maharlika, alam ko pwede ka lang singilin ng customs kapag ang quantity ay commercial quantity or if the value exceeds $100. Alam mo, yung mga hayop na yan. Pero yung mga kakilala nila, yung mga kabit nila, yung mga alpot, naglusot ng mga ano daw? Kapag nasa hearing, sa South Korea, hindi sila gumagamit ng ibang lingwahe kapag nasa hearing sila. O, di ba? Dapat ganun. Kaya tayo, para na tayong North Korea. Di ba? Para na tayong North Korea, mga Palangga. Alright? Oo, huwag niyo napatulan yun. Hi, Mia Pochi. Thank you for coming back to my life. Now you're a new member again. Nagpa-member na kayo sa kulto ko. Dali. Okay, naka-member na ba ang lahat sa kulto ni Maharlika? Abangan niyo ating mga chuba-chuchu. Wala naman ako binayaran pag uwi ko. Ayan, nasagot na, sabi ni Vance Vlog. Jonah, okay? Jonah, sabi niyo, Jonah, puli ka doon sa aton para mabalaan mo. Ang alin ang mabalaan kung impacta kang alpot ka? Ano gusto mo, gid ako magpuli da para ipagurgor mo kay bangag? Yan, Jonah, yung mga utak ng mga bugo. Tama ba? Ano ang mabalaan ko? Ano ka ba? Basher ka ba? Anong buot mo silingong
bigaon ka. Ano yun? Anong sabi ni Vanessa, ano pong skincare mo? Yung ICC ko nga, yung ginagamit ko. Kaya wala pa tayong packaging. Yun ang problema natin. The products are already there. Pero may kinokontakt na ako ng bonggang-bongga. At naging busy tayo. Zaldico, don't let them catch you. Yes, Zaldico, wag ka. Magtago-taguan tayo dyan, Zaldi. Puntahan ka na dyan sa New Zealand. Ay, nadulas ako. Sorry Sorry naman, di ba? Nasa Portugal pala siya. Wala siya sa New Zealand. Okay? Madam Maharlika, alam ko pwede ka lang singilin ng customs kapag ang quantity ay commercial quantity or if the value exceeds $100. Alam mo, yung mga hayop na yan. Pero yung mga kakilala nila, yung mga kabit nila, yung mga alpot, naglulusot ng mga illegal o yung not really illegal. Well, yung kakilala ko kasi, na nakita ko sa higlo mo, di ba kinuwento ko sa inyo? Nagdala ng tsokolate pero ang laman, not singot. Ano yun yung Mary Jane? Iniyuyup-yup. So yung mga hayop na yan, pag may contact, kahit na maleta, boxes, ang mga inuuwi, hindi nila sinisingil. Pero yung mga OFW na nagdala lang ng 2, 3 phone para pasalubong, yung mga lumang phone, pasalubong sa kanilang mga anak o sa kanilang mga kapatid na paglumaan ng kanilang mga amo, sinisingil ng mga hayop na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto ko na lang kayong sakupin. Diba? Sakupin ko na lang kayo, mga palangga. Okay. Sabi ni Ping po natin, so mo na andi din mga alpot. Hindi ko naman sila intindihan, sarap-sarap ng buhay ko, palangga. Sila nga nag-iintindi sa banks ko. It's beautiful like my hair today. Diba? No, ganun lang yan. Ano yan? 420. Ano yan? Dense. Oh, yeah, I know that. Anyway, life is good, ha? It's 4:32 a.m. na. Nakatulog kasi ako ng buong araw. Nagtrabaho naman ako ng bonggang-bongga. Nakatulog ang alindog ko. Okay? MJ Park, I love you. You're just looking 20 years. Talaga ba? Ay, baka naman. Talaga, thank you naman, palangga. Okay? Ayan ang ating mga eksena sa banga. Maisog. Sabi ni John na maisog ka kay Ara Kada. Ayun na lang naman, punta ka dito sa US, magsuntukan tayo. Ay, ikaw ba na, John, na daw gaga ka? Diba? Gigil na gigil ka sa akin, pero ari ka pitikin ko yung bilat mo, gusto mo. Feel ko ngayon magpatol. Ito, gaga. Gusto mo ba dumunta ka? Ari ka o umayo ka. Diba? At tingnan mo ngayon, na-insecure ka ba sa alindog ko, Jonah? Ang gusto mo nang magpatuslukon ko ng bilat mo para mapihak. Napapwisit ka sa mukha ko, tapos nandito ka. Anong problema mo? Diba? Parang bangag ka din, baghak ang bigaon. Diba? Siguro kulang ka lang sa sundot. Halika nga, sundutin ko yung bilat mo. Sige, patulang kita ngayon. Parang feel ko talagang manggurgur ngayon. Diba? Bihira ako pumatol sa basher, pero ngayon papatulang kita. Diba? Halika, Jonah. Pihakon ko na ang bilat mo para magpinakas. Tapos troll naman ikaw. Pilang bayad sa imo, how? Diba? Magkano bayad sa ni Lisa? Baka barya lang. Ayan, sampalin kita ng paldo. Paldong basahan. Gani man, daw mais daw. Diba? Sabi ko ako, yung mga asar na asar, yung mga nang-away sa akin, na kunyari may mga pinapost po sa ganun, hindi ko yung pinapanood. Kasi you know what? Masisira lang yung beauty mo. Kapag pinapanood mo yung mga makukyoho, mga pangit, o tignan mo ngayon, para tayong mayaman ng datingan natin ngayon, parang kaka-close ko lang ng deal, di ba? Mula sa ASEAN Summit. Anyway, mga palangga, sabi ni Jose, mas gusto ko yung tingin sa hair mo, yung maikli, beauty ka. Marami naman tayo palangga. I have 20 plus hairstyles, maybe more than that. Alright, I miss you, na-miss ko kayo, di ba? Na-miss ko talaga ang mga ganitong klaseng usapan. Sabi ni Klein yung maligno. Ay, mo na si maligno, ang pangit-pangit nun. Diyos ko po. Hayaan mo na may mga umaaway na doon. Di ba? May umaaway. Hayaan mo si Iloy Bugris doon magbugris sa ila. Bugris. Di ba? Pang wasakin mga bilat na mga yan.
Yan na yung trono niya, okay? Kanya-kanya kaming forte. Kasi sa laban, hindi mo pwedeng akuin ang laban, 'di ba? Cotton field, nahuli ka. Hindi po pwede na, kaya mo na. Parang distribution of, tama ba? Division of labor. Yeah, talagang dapat, hindi po pwedeng lahat tayo umaatake. Dapat eto yung forte mo, eto yung forte. Hayaan mo na si Inday Bugris dyan. Bugris yun mo pang batake ng ilang mga bilat. Nakakatawa nga di ba? Hairdo mo, madam. Kay Amy, no, mas maganda naman ito palanggang hairdo natin, di ba? Okay, romantic moon, palangga. I love you sa lahat ng